Sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, "Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo." Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihi guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bili ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin yung mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay sa salita ng Diyos dito sa TV Maria, yung mga nasa Saudi, Abu Dhabi, Taiwan, US, Canada, Italy, China, Singapore, Australia, Austria at iba't ibang bahagi ng buong daigdig. Sumainyo po ang kapayapaan at pag-ibig
ng atin pong Panginoong Hesus. Naalala ko po nung bata pa ako, pinagbabawalan akong umiyak ng tatay ko. Duwag daw kapag ka umiiyak. Kaya nga kapag nadadapa, kapag nasusugatan, kapag biglang dumidilim dahil brown out, naku po, kailangang pigilan ng pag-iyak. Kasi kailangan daw na maging matapang at matatag sa pagharap sa buhay. Habang tumatanda ako, natuklasan ko na hindi naman lahat ng pagluha ay tanda ng pagiging duwag. May mga luha ng pag-ibig. Mga luha kasi yung nagpapakilala sa atin kung sino yung mahal natin, kung sino at ano yung mahalaga sa atin. It is love that makes us weep. Pag-ibig yung nagpapaluha at nagpapatangis sa atin. Si Jesus noong namatay si Lazaro, tumangis. Kaya nga sabi nung nakakita sa pagtangis ni Lazaro, sa pagtangis ni Jesus nung namatay si Lazaro, sabi nila, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Lumuha din si Jesus nung pagmasdan niya ang lungsod ng Jerusalem dahil nais niya silang mapabuti, nais niyang magbalik loob. Ang mga luha ay nagmumula sa isang pusong nasasaktan dahil nagmamahal. At alam niyo po, bilang alaala ng kwentong ito, isang kapilya na korting luha ang nakatayo ngayon sa kanluran ng bundok ng Oliba na tinatawag na Dominus Flevit. The Lord wept. Lumuha ang Panginoon. Sa Ebanghelyo, lumuha si Maria Magdalena. Bakit? Kasi nawawala ang Panginoon. Sabi niya, they have taken away my Lord. Kinuha nila ang Panginoon ko. Mga luha rin ng pag-ibig. Maganda pong balikan natin yung mga pagluha natin. Let us pray our tears. Sabi nga po sa Salmo, be not deaf to my weeping. Ang ganda po nung sabi doon sa Psalm 56, sabi po doon nung salmista, you keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your batten. Iniipon pala ng Diyos yung mga luha natin sa botelya bilang pagpapahalaga sa mga pagkakataong nabibigo tayo, nasasaktan tayo. Sabi niya, you have recorded each one in your book. You have kept track of my every loss and turned through the sleepless nights. Each tear entered into your ledger. Each ache written in your book. Mahalaga sa Diyos yung ating pagluha. Kailangan daw nating ipagluksa yung mga nawawalang mahalaga sa buhay natin. Let us grieve our losses. Ilang pagkakataon ba na pinagluksa natin kasi may kumuha kay Jesus sa buhay natin. Kasi nawawala si Jesus sa buhay natin. Ano ba yung mga nawala sa atin na kailangan nating ipagluksa? Kamatayan ng isang mahal sa buhay? Paghina ng katawan, ng kalusugan? Ilang bagay po kapag tayo'y may pinagdadaanan at kapag tayo'y tumatangis at lumuluha. Una, expect tears. Dahil buhay tayo, haharap tayo sa mga sitwasyon ng kawalan. Dahil buhay tayo, masasaktan tayo kapag kami mga mahal tayo sa buhay na pumapanaw, nagtataksil ng iiwan. That is why, even if we are sure that God is in our lives, even if we are sure that God is walking with us, let us expect tears. Pero hindi lang yon, wag lang nating asahan na merong mga pagkakataong luluha tayo. Asahan din natin na kasama natin si Jesus sa pagluha natin. Yung tunay na kabutihan daw ay yung kakayahan nating makiisa
sa pinagdadaanan ng iba. Makiisa sa pagluha at pagtangis ng kapwa. Tears are actually signs that we grow in grace. Ikalawa po, invest your tears. Those who sow in tears will reap in joy. Do not waste your sorrows. Magbubunga ito. Anong nangyayari sa mga taong hindi nahihiya na ilabas ang kanilang pagluha, kilalanin yung kanilang kahinaan, kilalanin yung mga kawalan dahil sa pagmamahal? Papalawigin yung kakayahan nating magbigay, yung kakayahan nating magsakripisyo, at sa pagluha din natin, papalalimin ang ating pananampalataya. At ikatlo, pray your tears. Mahalaga sa Diyos yung pagluha natin. Tinitipon pala ng Diyos yung pagluha natin. Pinahahalagahan niya. Hindi sa isang Diyos na pinanonood lang tayong lahat, na pinagdadaanan ng mabibigat na bahagi ng buhay natin. Ialay natin sa Diyos yung pagluha natin para makilala natin kung sino at ano ang mahalaga. Si Jesus lumuha din. Sabi ni Pope Francis, meron daw mga bahagi at katotohanan sa buhay natin na makikita lang natin ang maliwanag sa pamamagitan ng mga mata na hinugasan ng mga luha. There are realities in life that we can only see through eyes washed with tears. Nung nagtuturo ako sa high school seminary, nagkaroon kami ng prayer experience, prayer session. At mayroong isang bata siguro talagang nakapasok siya dun sa karanasan ng panalangin, iyak ng iyak. Kasi yung panalangin namin, simple lang na i-imaginein mo na niyayakap ka ni Jesus. Mahigpit na yakap. Hanggang nasa refectory na kami, kumakain na kami, yung bata, nako, hindi mapigil sa pag-iyak. Naalala ko yung rektor ng seminaryo, si Monsignor Dennis Odiver, nilapitan niya yung bata, hinagod sa likod, sabi niya, "Iho, thank the Lord for the gift of your tears." Yung kaibigan kong pare na si Father Deng de la Cruz, nung namatay ang nanay ko, dumalaw siya. Kinikwento niya, sabi niya, "Di ka namin makausap, ang tahi-tahimik mo, nakaupo ka lang sa may ataol ng nanay mo." Sabi niya, "Alam kong napakabigat ng pakiramdam mo nung araw na yon." Sabi niya, "Kaya nga iniisip ko kung may kapangyarihan lang ako na tanggalin yung sakit sa puso mo, sakit sa dibdib mo." Sabi niya, "Hindi ko gagawin. Kasi yan yung laging magpapaalala sa iyo kung ganong kalalim yung pagmamahal mo sa iyong nanay." Let us pray our tears. Mahalaga sa Diyos yung ating pagluha. Tanayin po natin yung ating mga sarili. Panginoon, kailan ba ako huling lumuha? Kasi baka hindi na po tayo marunong umiyak. Ibig sabihin, hindi na natin kinikilala kung sino ang mahal natin at kung ano ang mahalaga sa atin. Kailan ba tayo huling lumuha? Kasi may kumuha kay Jesus sa buhay natin. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.